share ko sa inyo mga katribya natin yung ating matandang makina. Siguro ito masasabi natin ito pinakamatandang makina dito sa entablado natin ginagamit. Dahil ito ang nauna doon sa ginamit ng aking tatay na hindi pa uso ang kalamansi. Wala pa rito patubig at wala pang dipil na pinababaon na tubo. Nailabas na itong makina na ito. 30 years na. Kamusta na mga katribya? Magandang umaga sa inyong lahat. Eto, tubigin na tayo ulit dito sa atin sa tabing ilog. Kaya sa ating mga katribya, gayon din po sa mga magkakalamsi lovers, ay talaga pong obligado tayo talaga magpatubig ngayong tag-init, ngayong April. Ito ang kasagsagan po ng matinding init dito sa Nueva Ecija sa iba't ibang parte ng Luzon. Kung sa ibang lugar ay nag-uulan, pero dito sa atin diretso na hindi umuulan pagka buwan po ng Marso at buwan ng Abril. Kaya eto, obligado natin tubigan ang ating kalamansi para yung mga bunga, yun, ang mga buko ng ating kalamansi ay hindi po malaglag o malugas. Mahalaga kasi ang tubig. Tatandaan po ninyo sa lahat po ng mga nagpaplano na magtatanim po ng kalamansi, ang unang-una po ninyong hahanapin sa inyong lupa kung meron ba kayong pagkukunan ng tubig. Kung meron kayong source of water, mahalaga yan. At yung lupa, kung ang lupa ninyo ba ay clay at natutulog ang tubig pagkatagulan, hindi po pwede. Pero kung kagaya rito sa amin na hindi natutulog ang tubig, pagka umulan ay natutuyo rin at hindi nag-stagnant ang tubig, okay po yun sa kalamansi. Eto, ipakita natin sa inyo yung mga katribya natin, ang matanda po naming makina. Siguro masasabi ko itong makina natin ito, baka dito sa aming lugar bago magkalamansian ang ating po mga kaibigan, ito ang unang naipundar ni tatay. Napakatanda na po ng makina na ito. Hindi po yan brand new, second hand lang yan. Pero kung yan ay second hand lang mga katribya, pero matibay. Japan po kasi ito. Matibay itong makina na ito. Ang taon nito mga katribya, nasa 25 years or nasa 30. Nasa 30 years na itong makina na ito. Yung mga kasabayan nito, mga na-junk shop na, ubos na, mga sira na, napalitan na ng bago. Pero itong ating makina na ito hanggang ngayon ay humihitit pa ng tubig. Nasa 30 years na yung ating makina. Kaya sa ating po mga kaibigan, ngayong buwan ng April ay nako, halos sa linggo-linggo ang ating tubig dahil sa tindi po ng init po natin ngayon. Grabe, pumapalo po yan. Minsan ang init natin nasa 36 to 37 degree. Bagay, lalo na sa Saudi ay grabe po ang init dyan. Dito po sa akin sa tabing ilog ay malakas po ang tubig. Kaya okay na okay, busog na busog po ang ating kalamansi. Napitas na po natin itong ating kalamansi rito. Meron tayong mga pailan-ilang puno natira. Ayun naman po ang ating pipitasin sa susunod natin pagpitas. Dahil pag tubig na ito, lalaki siya uli para lumaki po yung mga bukong maliliit. Yan. Kaya ganyan lang naman po ang ating trabaho sa ating kalamansi. Patubig, spray, alaga, spray ng damo. At hindi tayo tanim na tanim kumpara po natin doon sa ibang mga gulay. Napakatagal na panahon na magsasama kayo ng kalamansi. Pitas, after ng pitas, ayun, tubig uli. Kaya pagkalipas na uli ng ating abono ng 2 buwan, lalagay uli tayo para po sa susunod natin pamungahan uli. Kaya ang kalamansi natin mga katribya, ka-growers, tuloy-tuloy po yan ang pag-aalaga. Kaya pagka tuloy-tuloy po ang pag-aalaga ninyo, tuloy-tuloy din po ang bunga at tuloy-tuloy rin po ang inyong pag-harvest. Kumbaga, ang kalamansi po natin ay hindi po ito mapapatlangan. Kaya napatlangan po ng bunga ito, sabihin,
huminto tayo po ng pag-aalaga. Tumigil tayo ng ating pagpapatubig, pati na rin ng pag-spray. Kaya yon ang ating good news sa ating po mga kaibigan. Kabagamat ang ating kalamansi ay COVID po sa panahon natin ngayon ay ayan, nag-lockdown po ang Metro Manila, ang mga karatig lugar o region. Buti naman po ang kalamansi naman ay hindi po nag-lockdown ng ang bagsak ng presyo, kundi bagkos ayan, maganda pa rin po ang presyo natin, nasa libo pa. Kaya bawi yung mga nagsipag-alaga ditong nakakaraang buwan. Ngayon yung itong Mayo, siguro itong mga second week na ito ng April hanggang sa katapusan, hindi natin alam kung ito ay magpipermi sa ganito ring presyo o di man kaya kung mabababa o hindi. Hindi po natin alam yan, pero ang alam lang natin at pero kang pitasin, tuloy ang buhay, tuloy ang ating panggasta, tuloy rin ang ating pag-aalaga sa kanya. Kaya mas maganda ang tubig po ninyo ay ganito, yung solve na solve ang kalamansi natin. Dito malakas ang tubig oh. Iba kasi talaga pagka malapit ka sa ilog, kabila lang kasi ilog ng sa amin, kaya malakas po ang balong ng tubig. Compare natin doon sa isa kong lugar, talaga medyo mahina ang tubig pero nakaka-survive siya. Yung 240 na puno, natutubigan natin yun ng maghapon. Pero pagka dito natin dadalhin yung ganong kahina, pagka 1 hektarya, abutin ka po ng 5 araw pagka gano'n ang tubig. Pero sa ibang lugar naman, malalakas po ang tubig ninyo, okay yan, napakaganda ang kalamansi. Gusto ng kalamansi, tag-araw, busog ng busog sa tubig pagka may bunga na. Pero pagka wala naman bunga at magpapabunga kayo, mas maganda tuyuin po ninyo ang lupa, tigangin, para pagka kayo magsasabog ng abono, lalabasan ng bulaklak. Kaya ito po mga katribi pa natin na kayo naman po nitong hose ay napapadilis po yung ating pagpapatubig pagka meron tayong hose na ito. Hindi lahat dumadaan sa sangka o kaya doon sa pinakadaanan ng tubig. Kaya pagka medyo malayo po ang inyong lugar, pwede natin gamitan itong hose para po busog na busog rin po pati yung mga nasa dulo. Kaya doon po sa ating mga kaibigan na medyo mahaba po ang inyong lupang tatamnan, ito po ang kailangan ninyong i-prepare, ang PVC hose. Yan, mga laki ang ginhawa nito para sa ating pagpapatubig. Ito na yung sitaw ng ating kapartner dito sa ating kalamansian. Ito po yung ating tinanim na oh. Malalaki na rin po siya. Yung sitaw niya maganda na oh. Marami na rin bulaklak. Mukhang makakadala ito sa presyo. Mahal ang sitaw ngayon. Alam nyo ba mga katribya kung magkano ang sitaw po natin ngayon? 100 pesos po ang kuhanan dito sa may puno. Kaya lang hindi natin alam pagka ito ay may pitasin kung bababa, kasi kadalasan kami sa pagkabaybayad, pag walang napipitas mahal ang produkto. Pero pagka halimbawa yan ay may napipitas na, dadahilan ng bayar, bumabawi ka ang sitaw.
At pag dumarating na sumasaksan ang iyong sitaw, ayan, dyan na nga yan mga ka-farmers, babagsak din ang presyo. Kaya maganda kita ng mga buyer, kaya lang masyado mapagsamantalang sa kapwa. Ito yung ating bagong tanim po na kalamansi. Medyo malalaki na po siya. Yan po advantage mga ka-trivia. Pagka po ang kalamansi po natin ay malaki po ang ating punla, sandali lang angat kagad sa lupa. Ito mano-mano lang po ito dinadamuhan ng ating mga kaibigan. Itong sitaw kasi hindi nila po pwede spray nito ng pamatay damo, lalo na yung pang malalambot, baka mamatay itong sitaw. Kaya ingat na ingat silang ma-spray ito ng 2,4-D. Kapag nakaamoy ito ng 2,4-D mga katribya, ay sigurado asahan nyo na malalant at mamamatay, lalo na makukulot ang dahon po ng sitaw. Nadalin nito ang ating kaibigan yung saksa at nadalin niya yung presyo. Maganda ang kikitain ng ating kaibigan dito sa sitaw niya. Ayan. Ayan, meron na silang maliliit na bunga. Ayan. Mga ilang araw lang yan, mahaba na. Ayan, katutubig lang din itong sitaw niya. Kaya naman po niyan, pag tubig po noong kalamansi, kasama na pati sitaw. Yan po yung sinasabi natin, pagka pinalalaki natin ang ating kalamansi, taniman nyo na po noong pagitan para pakinabangan po ng gulay, pakinabangan po ninyo, hindi po kayo mainip. At least meron kayong pinaglilabangan, meron kayong pinagkukunan po ng panggastos, yung pagitan. Mamahagi muna ulit tayo ng food pack para doon sa ating mga kaibigan dito sa ating mga kabarangay na Kapuspalat. Project pa rin po ito ng MCGI, ang ating pangalawang araw. Iniwan muna natin yung ating patubig at ito muna ang ating harapin, ang mapakain yung mga nagugutom. Sama natin syempre yan, yung ating mga kasamang mama. Ayan mama. Ayan si wala si Judy Ann Santos eh. Wala, naiwan si Judangot, nasa kabilang. Sa kabilang ko. Si Judangot yun. Saka po. Tubig. Yan. Oo, yung tabi lang sa bata. Ano masasabi mo pati sa binigay siyang pagkain? Okay, thank you Mama. Ayan mga ka-farmers, tatapos na tayo sa ating patubig ito. Sa buong maghapon ay nagtubig tayo. Pero ganun pa man ay nakagawa pa rin tayo ng charity. Sana nagpamahagi po tayo ng pagkain. Yun nga, turn on, diretso na tayo dito sa ating kalamansiyan para patuloy yung ating pagpapatubig. Alam niyo po mga katribya natin, ang kalamansi April na po ngayon, siguro halos mga 2 patubig na lang ang aming pagpapatubig ay makakaabot na kami ng pag-uulan. Kaya aming ginagawa ngayon ay talagang lingguhan ng pagpapatubig dahil mabilis po ang pagkatuyo ng lupa sa tindi rin na yung ating init. Kaya naman yun, kailangan lagi natin tinutubigan, lalo na ito sa ating mga ka-farmers, mga katribya natin na merong mga bunga ang inyong kalamansi.
lalo ko yan ipalakihin, mas maganda hindi po natitigang inyong kalamansi pagka may bunga. Pero pag halimbawa wala namang bunga, okay lang yan. Para no, kung halimbawa ay natigang, lalabasan ng bulaklak, yun ang inyo pong aalagaan. Ngayon itong ating kalamansi na ito, itong tubig na ito, tiyak na tiyak mayroon lalabas ulit bulaklak, aalagaan po natin uli. Another batch naman nila ito ng kalamansi. Kaya siguro pagpitas nito ay by July. Pag namulaklak ito, July na yung ilalabas ng ating bulaklak. Pero ganun pa man, konti na lang din yung pag-spray na ating gagawin dahil maabutan na po siya ng pag-uulan. Maalagaan na rin ng ulan at yun na, makakamenos na po tayo ng ating gamot. Siyempre makakamenos na rin po tayo ng ating trabaho. Yun lang naman po ang trabaho ng ating mga ka-farmers, mga ka-trivia, na tayo po after na to begin, ang bawal buwan ng Mayo, nag-uulan na siya, ang tutukan lang namin dyan ay yung herbicide o yung patayin ng damo. At yung bang mga nagpabunga ng Mayo ay puro pitas naman ang gagawin nila, puro harvest time. After naman nun, ayun, yung bang mga natira, pitasin uli. At ang pagpapabunga ng ating kalamansi, mga ka-trivia, ay by August na. Dahil pag halimbawa mag-uulan na, yun, pwede tayong hindi lumusong. Lalo na, ang hintay na lang natin dyan, yung paglaki ng damo, tsaka lang po natin siya i-sprayin. Pero yung kagaya po sa Tag-Araw na talagang halos tutok tayo sa pagpapatubig, doon lang naman po medyo mahirap po sa atin dito pagka magpapatubig. At lalo na pagka medyo mahina ang tubig ninyo, medyo matagal talaga. Dahil minsan dito, yung isang lugar lang umaabot ng 3 araw para matapos ang kanyang tubigin. After naman nun, parang ka lang ng 4 na araw, balik na uli sa pagpapatubig. Ganon. Kaya tuloy-tuloy ang pag-aalaga ng ating pong mga ka-farmers, siyempre para naman po sa pag-supply ng ating pangangailangan. Kaya doon po sa ating mga subscriber, sa mga interesado po na magtanim ng ating pong kalamansi, gaya po niyan, malapit na pong muli pong pumatak ang malakas na pag-uulan. Maganda na rin po yun. Kung magtatanim tayo ng kalamansi, mga katribya, maganda na po yung malaking punla ng inyong tanim. Para nun, matibay po yan sa pag-uulanan. At kung halimbawa medyo naman yan mabaha ng konti, at least matibay-tibay po siya sa baha dahil kung kasi malaki. Pero pagka small at maliit, ayun na nga, pagka nagsunod-sunod ang ulan, baka mamatay pa ang inyong punla. Maliban na lamang pagka ang lupa ninyo ay hindi po siya natutubig, okay lang po yun. Pero pagka ang lupa ninyo ay madalas natutubig, baka hindi po makasurvive ang inyong kalamansi. Kaya yun po ang ating makina. 30 years na po natin itong ginagamit ng aking magulang. At yun na nga pinamana na sa amin ng aming magulang dito sa tabing ilog. Kaya hati kami ng aking bayaw. Yun po ang aming ginagamit. Kaya doon po sa ating mga kaibigan, nabibili po ng makina. Kung meron kayo sa inyong lugar, nakagaya po ng makinang ganito, matibay po ito, pang heavy duty, ay talaga namang masisiyahan ka dahil malakas pang humitit ng tubig. Yung made in Japan na kahit ng mga surplus na matino. Kaya lang bibihira na pumakit ang ganyan po yung makina. Ngayon meron naman po mga bago, yung mga halagang 12, 14, 15. Ayan, magagamit na po natin yan sa pagkapatubig. Yun po, sa ating pong mga kalamansi, sa mga ka-farmers natin, yun lang po ang ating pong mga tips po sa inyo. Share ko sa inyo mga katribya natin yung ating matandang makina. Siguro ito masasabi natin ito pinakamatandang makina dito sa entablado natin ginagamit. Dahil ito ang nauna doon sa ginamit ng aking tatay na hindi pa uso ang kalamansi, wala pa rito patubig at wala pang dipil na pinababaon na tubo, na ilabas na itong makina na ito. Okay. Marami na pong sinerbisyo itong ating makina ng aking magulang. Noong dito wala pang patubig, umaasa lang po ang ating pong mga kababayan dito ng pag-ulan sa buwan ng Mayo. Ang kadalasan na tinatanim po dito sa amin ay ang mais. Yan, mais, pero pala hindi po dahil kung kasi lupa siya, buhagagan lupa, kaya hindi po siya pwede sa palay. Kaya kadalasan mais. Kaya pagka halimbawa
pumatak ang ulan ng Mayo, sabay-sabay magtatanim ng mais. Pag ha-harvest ng mga farmers po yung mais po na ito, sabay-sabay din naman ang bagsak ng presyo ng mais. Kaya ang ginagawa, pinagugol lang yung mais, ginagawang binutil, at yan po ang dating negosyo ng aking magulang. Nang wala pang kalamansi, nagbubutil po siya ng mais at tinitinda sa Bulacan, sa may busahan. Yun ay naka-survive din yan, nakabili rin po ng ilang lupa ang ating magulang dahil doon sa sipag din at sa kanilang pagsusumikap at tsaga. Yun. Katulong po yan yung makina na ito sa pagpapatubig. Halos yung 3 lugar ni tatay, kalabaw lang din ang humihila rito, kaya naibenta na ang kalabaw, namatay na ang kalabaw, pero yung makina nito yung buhay pa. Ikwento ko lang po yung istorya ng ating makina, na unang makina dito na alam namin itong makina ni tatay na yan. Antik na yan mga katribya. Made in Japan. Kaya sulit, nung dumating itong makina na ito, marami na pong nagtanim po ng kalamansi. Ayun, ito ang ginamit, kaya nakalaki ang kalamansi nila. After nun, nung sila ay magsianin na, pabili na sila ng kanya-kanyang makina. Kaya yun po yung istorya ng makina po ni tatay. Bago po tayo magpaalam mga katribya po natin, doon po sa lahat ng ating po mga kaibigan, kung bago pa lang po tayo sa aking channel at nagustuhan ninyo yung video na ito, please paki-subscribe, paki-like. Kung meron kayong comment, meron kayong katanungan, ilagay po ninyo sa baba ng ating comment section at sasagutin po natin yan. At gaya ng dati, ako po si Kuya Berhel Bunag. Lagi natin tatandaan, karunungan at ang kaalaman may katumbas na kayamanan. Magsipag, mag-aral na mabuti upang ang ani ay dumami. God bless all. Thank you for watching. Kita-kita na lang tayo bukas. Bye-bye. Maraming salamat po sa inyo para sa isang namang makabuluhang vlog ngayong araw na ito.